Samantala, nagdesisyon na po ang Senado na isantabi na muna ang usapin po ng panukalang charter change. Ayon po sa liderato ng Senado, mas tututukan nila ngayon ang mga panukalang mag-aangat sa kabuhayan ng mga Pilipino. Si Mean Corvera sa detalye ng balitang yan. Tuluyan ng ibinasura ng Senado ang pagtalakay sa panukalang amyenda sa saligang batas o charter change. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress, sinabi ni Senate President Francis Escudero na iiwasan muna ng Senado ang pagtalakay sa mga panukalang batas na magreresulta ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Bukod sa tiyatsa, hindi mo natatalakayin ang divorce at death penalty bill. Sa halip, magiging prioridad nila ang pagbalangkas at pagpapatibay ng mga batas na makakatulong para iangat ang buhay ng mga kapwa Pilipino. Pending bills on charter change will be placed in the back burner and will follow the ordinary and regular process of legislation, if at all. Instead, bills which can affect the same result but without the needless political noise and bickering will be prioritized. This will allow us to focus our energy on measures which the people truly need. Sinabi ni Escudero na tututukan ng Senado ang pagbalangkas ng mga batas para solusyonan ang pangailangan ng mga overwork pero mga underpaid na Pilipino. Aminado ang senador na marami nang naipasang batas ang Kongreso para tulungan ang mga negosyante at mga mamumuhunan tulad ng ease of paying taxes at ease of unloading bad loans. Pero kulang ang batas para tulungan ang mga kababayan. Bakit walang ease in commuting and connecting? Bakit walang ease in finishing school and finding work? Bakit walang ease in providing health care for the sick? Bakit walang ease of acquiring justice? Bakit walang ease in providing food, not only food but affordable food for our families? Let us do the heavy work and make hard decisions to unburden the nation and uplift every Filipino. This, to me, is our unchanging mandate. Sisiguruhin rin ayon ng Senado na lahat na ipapasang batas ay dekalidad, aabot sa lamesa at lalagdaan ng Pangulo. Kasama sa kanilang prioridad ang pagpapasa ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kailangan anyang mamili ang Senado ng kanilang magiging prioridad dahil kapos sila sa panahon dahil sa Oktubre magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato. 7 sa mga nakaupong senador ang re-electionist habang 5 ang matatapos ang kanilang termino. Dahil pinagpapawisan ng taong bayan ang buwis na pupondo dito at papasanin ng kanilang mga anak ang pambayad sa utang na pupuno dito, dapat lamang na ang trilyon-trilyong pisong bubunuin nila ay maghatid ng ginhawa sa kanilang buhay. Tiniyak naman ni Escudero na manguna ang Senado para protektahan ang national interest at ipagtatanggol ang kalayaan at soberenya ng Pilipinas. Kaya desidido ang Senado na paspasan ang pagpapatibay sa Maritime Zone at Sea Lanes Act na magdedeklara ng sakop na teritoryo ng Pilipinas. Tayo'y makikipagkaibigan pero hindi tayo pasisiil. Tayo'y makikipag-usap pero hindi tayo magpapaapi. Para sa SONA Special Coverage 2024, Mean Corvera, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.